Magtanong nga tayo, audience. From Mr. Joel Sarmenta, ang at isa sa ating mga faithful viewers. Good afternoon to the Ombudsman. Can you kindly ask, his predecessor dismissed 2 cases of EJ case in very suspicious circumstances and on grounds that the newly graduated lawyers you discussed will not even accept. Can they please be revisited? So, Pwede naman. Pwede naman, sir. Ano yan experience namin sa DOJ. Nung tinatanong kami ng United Nations High Commission on Human Rights about the EJ case, we tried investigating it. Dapat malaman nyo yun. Okay, sir. We tried investigating it. So, ang una namin hinihingi, police report. Tama. Nga, tama. Siyempre, ano Record. yung... Matter of record. Ano nangyari? Kung saan namatay yan, sino may... kaninong jurisdiction, sino ang responsible na officer sa panahon na yon, di ba? Ang problema, wala ni police report at that time. So, you don't know where to start. Ano kasi, ang kaso ng criminal case, dapat talaga ma-establish mo lahat ng facts. Pero pag ang law enforcement mo, hindi cooperative, magkakaproblema ka talaga. How do you build a house on no foundation? Exactly. Tama naman, so, sir. ngayon, we can recreate everything. Right. Pwede yung gawin niya, we can revisit. Pero yung nga, kaya so I really thought that Republic Act 9851 is very important na pwede natin ilagay sa International Tribunal. Oh. Kasi nga, na-investigate na ng International Tribunal yan. And they were able to find the legal basis for it. So why reinvent the wheel? Sinasabi naman sa law, we have the option not to investigate it and just let the other tribunal continue. So, dyan na uwi yan, kaya dyan nagpunta. Okay. Pero, meron pa ako isang advocacy dyan We want to put up a truth commission. Yan. Oh. No, before when I was still in DOJ, advocacy ko na yan. And Yes. I had started discussing this with the president. But nung uminit itong lahat ng corruption issues, so back burner muna. Correct. Pero importante yan We have to find our own peace with regards to the EJ case. At first, the truth always. Sir, may I ask yung Truth Commission? Kasi ngayon, parang dalawa na halos sa ICI ang bumitaw, no? Bibitaw. Ano yung ideal mo ng composition ng isang Truth Commission na pagtitiwalaan po ng taong bayan? Well, we can have religious people. Kasi spiritually sila yung in charge ng spiritual fiber ng tao naman. Tama naman. So we can put the religious people there. We can put NGOs, the academe. Yan. Marami naman dyan. Marami naman talagang pwede ilagay dyan. Retired personnel from the NBI, from the military, from the police. Correct. So we can put them together and just set the ground rules para yung investigation nila mag-yield ng maganda. Kasi yung mahalaga na sa Truth Commission, mapatahimik natin yung issue sa ating bansa. Yun, Kasi ang daming makalma. taong nawala, maraming taong namatay, Correct. maraming taong hindi nakakamit ng hustisya. So we might as well find out the truth behind it and tell the story so that it will not be repeated in our history. Correct. Para hindi na maulit. Tama naman, sir. Ombudsman, a month ago, nilunsad ng simbahan, Catholic Church, tsaka civil society, itong kanilang Truth Commission movement. At alam ko, nagkaroon na sila ng dialogue with Malacanang tungkol dito. Yes. No? Pero nung panahon ni Pinoy, isa yan sa mga unang moves ng ng Aquino government. Yung Truth Commission Yes. ni former Chief Justice Tabide na shut down yan Yes. ng Supreme Court dahil nga sa usapin ng equal protection. Exactly. Anong magiging kaibahan ngayon itong pinag-uusapan Ang natin? naging problema kasi ron, it was only aimed, it seemed as if it was aimed at only one person. Yan ang gist ng Biraugo versus the Truth Commission na dinesisyon ng Korte Suprema. Kasi nga, it was only going against GMA and GMA alone. Parang yun ang pinalabas nila. Tama. When they sought relief from the Supreme Court. It was so Pero pointed. dito, we're talking about a drug war. You're talking about a long period of time. Actually, ang pinag-uusapan dito from 2001 to 2025, that last 25 years. Kung paano Ganun nangyari sa kalawak, drug sir. war natin. Oo. Kailangan ganun Tsaka dapat siya makita natin talaga kung ano yung mga weak points ng ating system. Kung bakit dumami ang drugs. Kung bakit na-involve ang mga tao sa patayan. Ano yan It's something that has to
to happen so that we will be able to move forward. We have to know what happened. Yung tansyon niyo Dapat alam po natin. sa pulso ng mamamayan, syempre marami talagang gusto ngayon na may mangyari. Yung gaano apektado yung inyong damdamin, ang inyong passion, ang inyong focus dito sa damdamin ng mamamayan? Meron ba kayong mga uunahin muna at ito ilalagay sa isang komportamento? Pero yung uunahin, sir, ano ang ina-expect po ng taong bayan? Basta ito. Basta ang latag ng ebidensya kompleto. Yan. Diretso na yan. Diretso na natin. Kaya nga, nung nagkaroon ako ng dialogue kay Chief Justice tsaka kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, was my classmate in the UP College of Law. Nung dialogue ko sa kanila, sinasabi ko nga sa kanila, gusto ko continuous trial. Opo. Para we will complete the evidence, we will do a case build-up. Pag kompleto na kami, pa-file namin ang kaso, and right there and then, we can ask for continuous trial. Para matapos kagad. Tama. Ideally, kayang-kayang gawin yan eh. Ideally, you can actually finish a case in 6 months. 6 months. Wow. But people are, Yun. Oh. but lawyers are paid Yeah. to delay the cases. I was about to say so. And sometimes, the judiciary is very lax in allowing the delays to happen. Yeah. It works against them. At dapat may And budget. saka ano rin, pati yung prosecution dati, payag ng payag. Pag sinabing resetting, sige, reset. Yun na lang, ganun Hindi, lang. hindi. Dapat dito, Tagal. we have to really keep the pressure. Mahalaga yan, ha? Yung calling a spade a spade. Yan, oo naman. Ibig nga sabihin ng spade of hearts. Yan. King of spades, no? Yun talaga yung nangyayari. Diba? Ang isang tanong, Ombudsman, ay ang haba ng karir mo as a politician. As a politician, partisan ka. Meron kang kakampi, meron kang kalaban. Eh ngayon, ibang-iba itong trabaho ng ombudsman. You have to be objective, you have to be non-partisan. Paano ka mag-shift? Kung sa isang buhay na napakahaba na ikaw ay a partisan politician. Ito na lang, let's put it this way. Sige. Nagaling na ako sa provincial board. Naging governor ako. Naging congressman. Nagtrabaho ako sa Malacanang. Nagtrabaho ako sa Senate. Yan. Di ba? Nag-DOJ secretary ako. Tapos ngayon dito. Ang masasabi ko rito, sa dami ng trabahong pinasukan ko sa loob ng gobyerno, maybe it's an advantage. I think I'm one of the few people who knows where the bodies are buried. Yo! Totoo yun eh. Figuratively yun, ha? Figuratively, di ba? Kung saan nila kinikip-kip yan, di ba? Oo. Kunti lang nakakaalam It's a unique lens. It's a unique lens. So it's a unique way to say it. Pero syempre, figure of speech po yan, guys, ha? I-googles nyo, baka hindi nyo naintindihan ang You know sinasabi where the niya. bodies are buried. Alam niya ang baho, alam niya yung pasikot-sikot. Alam mo yung original scene. Alam mo kung sino yung gumawa Yan. yung dati. Oo. Alam natin eh. Oo. Eh di, syempre, yung mga kaibigan mong alam mo, nangangatog na ngayon. Parang gano'n. Hindi naman, Sige. kung meron lang talaga silang pagkukulang, di matakot sila kasi Yan na yun. ang tao naman ang nagsasabi sa atin eh. Ngayon, crowdsourcing is actually helping us move forward. Yes, in fact. And yung trabaho ng investigative journalist, Yan. ang laking bagay sa akin. Naman. Yes, sir. I like their job. Oo. So itong Pasko, meron bang magpapasko sa kulungan? Kasi meron kang ang mga binanggit na Mga pasabog na ganyan na... Kaya ganito lang yan. Yan. Ang ating basihan, Yan. kaya sinabi natin na merong makukulong by this time. Yan. Kasi nga yung mga periods, the periods that run for people to answer complaints in preliminary investigation. So, siyempre, marami ng delaying tactics. Pero may isa yata kaming maikukulong ng maaga-aga. Yan. Pero sunod-sunod na yan eh. Sunod-sunod na yan. Tsaka ano nga eh. Sumulat na ako sa Senate, sumulat na ako sa House. Na wag sana bigyan ng travel authority. Yan. Yung mga tao na Oo nga. Nagliliparan eh. 77 at marami ron nasa DPWH. Yan. Yun eh. Talagang dapat when you join government, you give up that part of you that freedom to travel is limited by Correct. government already. Actually, yes. When you join government. No, ito na Diba kaya kasi. kumukuha ka ng travel authority? Di ba? Kahit private ang trip mo, kukuha ka pa rin ng travel authority. You surrender that right. Kaya we can, ang tawag ko nga dyan, foreign travel restriction order for government officials. Agad-agad, Kaya lang, because the Senate and the House and the courts are not
within my sphere, Yeah. administratively, we just request the heads of offices kung merong taong sana paalisin para hindi na tumakas. Oo. Tama, So, tama. let's get this out of the way kasi may nangungulit sa akin sa ilalim ng table ko rito. May nagtatanong. Ang tanong ay, ano yung kontrobersiya daw na meron kang kopya sa cellphone mo nitong ICC arrest? At, di ba? Pwede kong pakita sa inyo. Sige. Mamaya, tignan natin yan. Pero siyempre, may nag-file na sa korte. At ang sabi ng korte, nag-ano na, di ba? May... Sa Don't make sinasagot the na. same mistake I made, brother. Correct. Pero yun, sige, pag-usapan nga natin, Ombudsman, ano ba ito? Bakit ikaw, ang sinasabi nila? At bakit hindi ikaw? Ayun Yan. eh. Makikita pa Hindi, ba? maganda ang kwento Pa ba dyan. to? Yan. Sige nga. Kasi ano yun, Sabado ng umaga yan. Yan. Sabado. Yan. Mga 1 month ago. Mm. 1 month ago, Sabado yun. Dumating sa bahay ko, ito mga kasama ko sa opisina dati. Yan. Sa DOJ. Yan. Tayo lang nag-uusap dito, walang nakikinig. Sige. Tapos? Ayun. Oh. Tapos pinag-usapan namin yan. Oh. Ayun, sabi ko, nasaan na yung warrant? Yan, Sabi yan. niya, pinakita sa akin isang page. Okay. Oh. Tapos, the next day, Oh. may kausap na naman ako. Yan. Yung parang nagliliason sa ICC. Okay. Oh. Nagliliason. Pinakita sa akin yung buong document. Wow. Pinakita sa akin yung buong document. Oh. Kaya lang nung nakita, yung first page pala nung nakita ko, Sabado na umaga eh. Oo. May programa rin ako pag Sabado na umaga. Yun nga. Oh. Yun nga. Oh, DCRH. DCRH naman tama. ako. Oh. Sabi ko, scoop to ah. Yan. Sino ba naman ayaw na scoop? Yan naman. At saka hindi, pangalawa naman, sa trabaho ko kasi, accountability of public officers. Correct. It's an accountability issue. Yes, actually. So sa mga 7,000 viewers natin, huwag kayong mga marites. Nakikinig kayo, nakikinig kayo. Yan ang kwento daw. Anong kwento? Meron pala talaga. So, ibig sabihin, meron dahilan naman kung bakit meron pwedeng nagtatago o hindi nagpapakita. Meron naman pala dahilan. Mahanap pa ba to? Mahanap pa ba to? Andiyan lang. Sino ba to? Sino ba to? Sino ba to? Joke pa nga siya, baka daw lampasan niya. Si Senator Ping Lacson. Oo, Yung nagtataro. record. Oo, Diba? record niya. So, hindi naman siya ganun ka-problematic. At least yun ang kanyang projection. Ano naman? Oo. Ay, ako, kung narinig ko yung kwento ng kwentuhan natin na wala ako namang gaano nakikinig baka ganun din ang gawin ko. Pero Pero Ombudsman, on a lighter note, Sige. no? Ito kasi very intense yung pinag-uusapan natin. Yan. Meron ka bang downtime? Yan. Meron ka bang panahon na nagre-relax ka? Yan. Syempre naman. Nanonood ng Naku, delikado Netflix? to. Yung single digit handicap ninyo, sir. How do Single you digits spend pa your rin. downtime? Yan. Yung ganyan. Ngayon, ano lang ako, I watch YouTube, pagising ko, tapos I workout. Yan. Yan. Kaya pala you're looking Every day. Lumaki ulit katawan mo eh. Every day. Fit I na work fit out eh. every day. Okay. Tapos paminsan-minsan, sumasyat pa rin ako with friends. Yan. Pa isa-isa na lang. Hindi na pwede marami. Correct. Isa kasi bumabalat sa'yo noon nung ikaw ay nanonominate as ombudsman ay hindi mo raw kaya physically. Dahil ang dami mo raw dinaanan ng mga kaya problema sa kalusugan. No? Kamusta yung kakalusugan mo ngayon? No? Actually, ano yan, I've been free from any blast in my blood for the past 20 months. Galing, 20 very months good. na, free na ako. Kaya lang, syempre, I had immune system problems in the process because I had leukemia. Yes, sir. Leukemia. Had. Pero okay naman, okay naman. Mahirap na sakit yan para sa mga... Mahirap na sakit yan. And ako siguro, talagang by the grace of God, talagang Yan. nasalba ko rito. Kasi ano ito you live by the day. Talaga yung nangyayari dyan. So parang second mo na ito. Ibig sabihin parang may purpose ka na. Purposeful That's life. probably Of what's course, of pushing you course, of forward, course. sir. Baka fifth, hindi second. Marami na nangyayari sa akin. Kilala niyo ba yung pusa, sir? Yeah.